Kung minsan, ang kapalaran ay may kakaibang paraan ng pagtuturo ng pag-ibig. Hindi palaging sa maliwanag na daan ito dumarating, minsan, sa gitna ng dilim, sa gitna ng mga lihim ng kagubatan, doon ito tahimik na sumisibol. At sa kwentong ito, sa isang lugar kung saan kahit ang hangin ay tila nagdadala ng bulong ng mga nilalang na matagal ng kinatatakutan, may isang binata ang hindi inaasahang makakatagpo ng pag-ibig at panganib. Si Elijah, 25 taong gulang, isang wildlife photographer na may matinding hilig sa kalikasan, ay sanay sa katahimikan ng mga kagubatan. Lumaki siyang walang ama, iniwan ng ina sa lola niyang taga-bundok, kaya't maaga pa lang ay natutunan na niyang mamuhay ng mag-isa at makibagay sa kalikasan. Tahimik, mapagmasid, at may pusong handang makinig kahit sa walang imik, ganyan si Elijah. Isang araw, habang sinusundan niya ang landas ng isang bihirang uri ng ibon sa kagubatan ng Sierra Madres, napansin niyang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. May malamig na simoy na dumaan sa batok niya, kasunod ang kakaibang pakiramdam, para bang minamasdan siya. Hindi ito ang unang beses na naramdaman niya ito, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw mas malapit. Napansin din niyang hindi niya nakilala ang daan. Sa paghabol niya sa ibon, naligaw siya sa isang bahagi ng gubat na tila hindi pa naapakan ng tao. Tahimik, masyadong tahimik, walang kuliglig, walang huni ng ibon, kahit ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Napalunok si Elijah at saka dahan-dahang naglakad paabante, habang sinusubukang makahanap ng palatandaan ng daan pabalik. Hanggang sa may narinig siyang tinig. Isang mahinang huni, tulad ng awit, dumadaloy sa hangin. Puno ng lungkot at lambing. Hindi niya mawari kung saan galing, ngunit parang hinahatak siya nito palapit. Gamit ang kanyang kamera, sinundan niya ang tinig hanggang sa makita niya ang isang maliit na sapa. Sa tabi nito, nakaupo ang isang babae, mahaba ang buhok, puting-puti ang balat, at tila may liwanag na bumabalot sa kanya, kahit na natatakpan sila ng lilim ng mga puno. Nagulat si Elijah, ngunit hindi siya gumalaw. Ang babae ay parang bahagi ng lugar, parang diwata ng gubat. Nang mapansin siya ng babae, tumigil ito sa pag-awit at tumingin sa kanya. Hindi takot ang bumalot sa mata nito, kundi pagkagulat at sa hindi maipaliwanag na dahilan, may luha na unti-unting pumatak sa pisngi nito. Hindi ka dapat naririto, mahina niyang sambit. Pasensya na, naligaw ako, tugon ni Elijah. Hindi ko sinasadyang guluhin ka. Tumayo ang babae at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi mo alam kung anong lugar ito at kung anong uri ng mga nilalang ang naninirahan dito. May kakaibang aura ang babae. Hindi siya pangkaraniwan, ngunit hindi rin siya nakakatakot. Parang pinagsama ang kabighanian at panganib sa isang anyo. Pinakilala niya ang sarili bilang Amara, isang tagapangalaga ng gubat, o iyon ang sabi niya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang bigat, parang may pinapasan siyang lihim na malalim ang ugat. Habang lumalalim ang araw at hindi pa rin makita ni Elijah ang daan pauwi, inalok siya ni Amara na manatili muna sa isang maliit na kubong gawa sa kahoy at dahon, bahagyang nakatago sa mga baging. Doon siya pinakain at binigyan ng matutulugan. Ngunit hindi lang iyon ang gabi ng pahinga, iyon ang simula ng maraming tanong. Sa mga sumunod na araw, habang hindi pa rin niya natatagpuan ang daan pabalik at tila nawawala ang signal ng yes, unti-unting nagkakilala sila ni Amara. Tila may koneksyon sila, isang uri ng pananabik at pag-unawa na hindi nila maipaliwanag. Si Elijah, na sanay sa pagiging mag-isa, ay biglang naging sabik sa mga kwento ni Amara, mga alamat tungkol sa gubat, mga nilalang sa gabi, at ang sumpang bumabalot sa lupaing iyon. Hanggang sa dumating ang gabing iyon.
Isang sigaw ang gumising kay Elijah. Malakas, puno ng takot. Agad siyang lumabas ng kubo at nakita si Amara, nakaluhod sa gitna ng liwanag ng buwan. Nakataas ang mukha, at sa loob ng ilang segundo, nasaksihan ni Elijah ang isang bagay na hindi niya malilimutan, ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ng dalaga. Tumalim ang mga kuko, namula ang mga mata, at bumuka ang bibig na parang gutom na hayop. Ngunit bago pa man siya makatakbo, biglang tumigil si Amara. Mabilis itong tumalikod, nagtago sa lilim ng puno, at paulit-ulit na sinambit, hindi ngayon, takot ang unang naramdaman ni Elijah, pero hindi ito nanatili. Napalitan ito ng awa, at sa loob ng kanyang dibdib, isang katanungan ang sumibol, ano ang tunay na pagkatao ni Amara? At bakit parang may tinatago siya sa sarili niyang anino? Hindi siya tumakbo. Sa halip, naghintay siya hanggang lumipas ang gabi. At sa pagsikat ng araw, bumalik si Amara, payat, namumutla, at may luha sa mata. Dapat ay umalis ka na, Elijah, mahina niyang sabi. Bago pa ako tuluyang mawalan ng kontrol, ngunit sa halip na sumunod, si Elijah ay lumapit. Dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan, at mahinang nagtanong, sino ka ba talaga, Amara? At doon, nagsimula ang kwento ng pag-ibig na pinanday sa gitna ng hiwaga at panganib. Isang binatang naligaw sa kabubatan, at isang nilalang na matagal nang kinukubli ang sariling kalikasan sa likod ng katahimikan. Ngunit sapat ba ang damdamin nila para lampasan ang sumpa ng kabubatan? O tuluyan bang magiging biktima si Elijah ng mundong hindi niya dapat pinasok? Hindi niya alam, pero sa bawat araw na lumilipas, lalong nahuhulog ang loob niya kay Amara. At sa bawat titig ni Amara, unti-unti rin siyang bumibigay. May mga gabi sa gubat na tila ayaw matapos. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdaming ayaw mong magwakas. Ganito ang naging takbo ng mga araw ni na Elijah at Amara. Sa halip na magmadaling makahanap ng daan palabas, si Elijah ay nahulog sa ritmo ng gubat at ng piling ni Amara. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga lihim na hindi basta-basta isinisiwalat. Habang tinuturuan siya ni Amara kung paano kumilatis ng ligtas na daan, kung anong mga halamang gamot ang ligtas kainin, at kung paano makinig sa bulong ng kabubatan, unti-unti rin niyang napapansin ang mga sulyap na hindi natutuloy sa mga salita. Mga titig na parang may gustong sabihin, pero pinipigilan ng takot. At sa bawat kilos ni Amara, naroon ang paghihinay-hinay parang may hangganan siyang hindi kayang tawirin. Si Elijah naman, kahit batid ang panganib, hindi makatanggi sa damdaming unti-unting binubuo sa loob niya. Hindi na lang ito pagkabighani sa kagandahan ni Amara, ito'y pagnanais na maunawaan siya, natanggapin siya, kahit pa may anong dilim ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Isang gabi, habang pareho silang nakaupo sa harap ng maliit na siga, tinanong ni Elijah, hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang totoo. Hindi lang basta tagapangalaga ng gubat ang papel mo, Amara. Ano ka ba talaga? Tahimik si Amara, pinagmamasdan ang apoy. Alam mo na ang sagot. Siguro hindi mo lang kayang sabihin. May ideya ako, pero hindi ko yon mahalaga. Hindi sa kung ano ka kundi kung sino ka, sagot niya. Napatingin si Amara sa kanya, ang mga mata'y naglalaman ng takot at pananabik. Hindi mo naiintindihan. Hindi ako tulad mo. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang tawag ng dugo sa akin. Ang bawat patak ng buwan sa balat ko ay paalala na hindi ako kabilang sa mundong ginagalawan mo. Pero nandito ka. Buhay. Humihinga. Nakakatawa, nagagalit umiibig, mahinang sambit ni Elijah. Napayuko si Amara. Matagal na akong hindi umaasa sa ganitong damdamin. Marami na akong nasaktan.
At kung hindi ko pipigilan ang sarili ko, baka ikaw na ang susunod. Hindi alam ni Elijah kung ano ang mas mabigat, ang tanggapin na posibleng mahal niya ang isang aswang, o ang tanggapin na kahit anong gawin niya, hindi siya kailanman magiging sapat para manatili si Amara. Sa mga sumunod na gabi, mas naging mailap si Amara. Kapag lalapit siya, umaatras ito. Kapag nagkatinginan sila, biglang iwas. Ngunit hindi rin ito kayang lumayo ng tuluyan. Isang gabi, sa gitna ng ulan, nanginig si Elijah sa ginaw. Wala si Amara noon sa kubo, at pinilit niyang hanapin ito kahit pa malakas ang ulan at madulas ang lupa. Nakita niya itong nakaupo sa ilalim ng malaking puno, basang-basa, ngunit tahimik. "Bakit ka nandito?" "Mababasa ka," sabi ni Elijah, lumapit at tinakpan siya ng jacket. "Ito ang araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng una kong minahal," mahinang sabi ni Amara. "Isang tao rin tulad mo. At ako mismo ang naging dahilan ng kamatayan niya." Napako sa kinatatayuan si Elijah. "Hindi ko sinasadya. Noong gabing iyon, akala ko sapat na ang pagmamahal ko para pigilan ang gutom. Pero hindi. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang boses ng sigaw niya sa alaala ko." Lumuhod si Elijah sa harap niya, dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ako siya. At hindi ikaw ang ginawa mo noon. Kung nasasaktan ka, ibig sabihin hindi ka nakatulad ng ibang aswang na kilala sa mga alamat. Ibig sabihin may puso ka pa rin, Amara." Lumuluhang napangiti si Amara. "Paano mo nagagawang magtiwala sa isang tulad ko?" "Dahil ang damdamin ko hindi nagsisinungaling. At kahit madilim ang paligid, ikaw ang liwanag na nakita ko." Sa unang pagkakataon, hinalikan ni Amara ang kanyang pisngi, mahina, puno ng pag-aalinlangan, ngunit totoo. Ngunit sa likod ng sandaling iyon, may mga matang nagmamasid sa dilim. Hindi lang sila ang nilalang sa gubat. At may ilan na hindi natuwa sa pagkakaugnay ng isang tao sa isang tulad ni Amara. Kinabukasan, hindi nila namalayang may mga bakas ng paa sa paligid ng kubo, hindi hayop, hindi rin sa tao kundi sa mga nilalang na tulad ni Amara, ngunit walang pagsisisi, walang puso. Mga aswang na kumakain hindi lang ng laman, kundi ng alaala. "Hindi tayo ligtas," babala ni Amara. "Alam na nila na hindi mo ako kaaway. At alam na nilang may nararamdaman tayo sa isa't isa. Anong gagawin natin? Kung mananatili ka pa, Elijah, hindi na kita kayang protektahan. At kung lalaban ka, baka matulad ka sa mga nauna." Ngunit si Elijah ay tumayo, at sa kanyang mga mata, wala ng alinlangan. Hindi na ito tungkol sa pagkaligaw sa gubat. Ito na ang pinili kong daan. Kahit saan ito humantong, basta kasama ka. At sa likod ng kagubatan, may gumalaw. Isang nilalang na may balingkas ng tao, ngunit may pakpak na itim at mga mata na kulay dugo nakatingin, naghihintay. Mula sa mga aninong gumagalaw sa dilim, sa mga matang nanonood ng tahimik, unti-unting sumikip ang mundo ni na Elijah at Amara. Hindi na ito simpleng pagtakas o pagtatago, ito na ang yugto ng laban, ng pagharap sa mga nilalang na hindi tumatanggap ng pagbabagong hatid ng pag-ibig. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang sugat sa pagitan ng mundong kinagisnan ni Amara at ng daigdig na pinagmulan ni Elijah. Habang pinipilit nilang maglatag ng plano para sa pagtakas palabas ng gubat, napansin nila ang unti-unting pag-iba ng ihip ng hangin. Ang mga ibong dati masigla ay bigla na lang naglalaho sa mga sanga. Ang mga hayop na karaniwang lumalapit ay ngayon nananahimik sa kanilang lungga. Para bang mismong kalikasan ay nakikiramdam sa unos na paparating. "Amara,"
Sambit ni Elijah isang hapon habang pinagmamasdan ang mabababang ulap sa itaas, hindi ka ba nagtaka kung bakit ngayon sila kumikilos? Kung bakit biglang naging agresibo ang mga aswang? Tumango si Amara, ngunit nanatiling tahimik. Sa loob-loob niya, alam niya ang dahilan, ang pagbabalik ni Lucero. Si Lucero ay dating tagapamuno ng isang pangkat ng mga aswang na nanirahan sa kanlurang bahagi ng kagubatan. Isa siyang purong nilalang ng gabi, makapangyarihan, walang awa, at minsan ay naging guro ni Amara sa mga sinaunang batas ng kanilang lahi. Ngunit pinili niyang lumayo rito nang madama niya ang kabutihan sa kanyang puso, isang kabutihang itinuturing na kahinaan ng kanilang uri. At kung tama ang hinala ko, dagdag ni Amara, si Lucero ang gumagapang ngayon pabalik. Hindi siya basta nagbabalik para manakot. May balak siya. At pakiramdam ko may kinalaman ka sa lahat ng ito. Napakunot ang noo ni Elijah. Ako? Bihira ang tao na makatawid sa gubat ng ulap, hindi lang basta pagkakaligaw ang nangyari sa iyo, Elijah. May nagtulak sa iyo rito. At kung si Lucero nga ang may pakana, may dahilan siya. Gusto niyang gamitin ako laban sa iyo. Tahimik si Amara. Mula sa kanyang mga mata, lumabas ang lungkot at pangamba. Hindi lang dahil sa panganib, kundi dahil sa mas malaking katotohanang matagal na niyang itinatago, na siya pala ang susi sa pagbangon muli ng lahing matagal nang naitaboy ng mga babaylan at mga albularyo. At sa puso ni Lucero, siya ang tagapagmana ng kadiliman. Ngunit bago pa man nila mapag-isipan ang susunod na hakbang, isang matinis na huni ang bumasag sa katahimikan. Isang babaylan ang lumitaw mula sa dilim, isang matandang babae na may pilak na buhok, puting balabal, at mga mata na tila nakakakita sa nakaraan. Mag-ingat kayo, bulong ng babaylan, habang umaalingasngaw ang usok mula sa kanyang baston. Hindi lahat ng nilalang sa gubat ay kaaway. Ngunit hindi rin lahat ng kaibigan ay may pusong tao. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Elijah. Ngunit hindi siya sinagot. Bagkus, inabot siya ng isang maliit na sisidlan na yari sa tanso. Kapag oras na, bubuksan mo ito. Pero huwag agad. Bawat puso ay sinusubok. Ang sayo ay susubukin sa paglimos ng katotohanan. Biglang nawala sa ulap ng usok ang matanda, naiwan ang malamig na katahimikan. Sa gabing iyon, habang magkatabing nakahiga sina Elijah at Amara sa loob ng kubo, hindi sila makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng tanong, handa ba talaga silang ipaglaban ang isa't isa? Kahit pa ang kalaban ay hindi lang nilalang ng gabi kundi ang sariling takot sa pag-ibig. Elijah, mahina at pabulong na sabi ni Amara, kung dumating ang araw na kailangang pumili ako, pipiliin ko pa rin ang ikaw. Kahit mawala ang lahat. Kahit mawala ako. Hindi mo kailangang mawala, sagot ni Elijah, mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Hindi kita kailanman hahayaan. Hindi ako lalaban para mabuhay. Lalaban ako para sa atin. Ngunit bago pa man sila muling makatulog, isang malakas na alingawngaw ng sigaw ang bumasag sa gabi. Tila ito halakhak at panaghoy na pinagsama, malalim, malamig, at nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. Dumating na siya, bulong ni Amara. Mula sa labas ng kubo, may mga aninong dahan-dahang lumilitaw. At sa gitna ng gubat, mula sa mga ugat ng matandang punong kahoy, isang lalaki ang umangat, maputla ang balat, maitim ang pakpak, at ang kanyang buhok ay kulot at puti na parang pilak. Sa kanyang likod ay ang mga aswang na hindi katulad ni Amara, mapupula ang mata, mababangis ang anyo. Amara, bulalas ni Lucero sa tinig na halos hindi pantao, ilang daang taon na ang lumipas, at ngayon lamang kita muling nakita.
At ngayon, pinili mong mahalin ang isang mortal. Nilabag mo ang panata ng ating lahi. At ngayon oras na para pumili ka. Ngunit bago pa siya makasagot, isang apoy ang bumalot sa paligid nila. Si Elijah, hawak ang tansong sisidlan, ay dahan-dahang binuksan ito, at mula rito'y lumabas ang liwanag na tumama sa mga aswang, nagpahinto sa kanilang paglapit. Ngunit sa liwanag na iyon, may isang tanong ang nabuo sa isip ni Elijah, hanggang kailan kayang tumagal ang pagmamahal, kung ang mismong mundo ay nais itong sirain? Ang liwanag mula sa tansong sisidlan ay tila bituing bumagsak sa lupa, maliwanag, mainit, at may kapangyarihang hindi agad maipaliwanag ni Elijah. Ang mga aswang ay napaurong, nagsisigawan at humahagulgol, ang kanilang mga balat ay tila nasusunog sa liwanag na iyon. Ngunit si Lucero hindi siya umatras. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiti ng isang nilalang na matagal nang naghintay ng ganitong pagkakataon. Iyan ba ang pinakawalan mo, Amara? Bulong ni Lucero habang lumalapit. Ang liwanag na itinago ng mga babaylan. Gamit ng isang tao. Isang mortal. Tumawa siya, malamig, nakakasulasok. Hindi mo na ako kilala. Lumapit si Elijah sa harap ni Amara, tila walang pakialam kung si Lucero man ang dating pinuno ng kanyang lahi. Tama siya, ani Elijah. Hindi kita kilala. Pero isa lang ang alam ko, hindi mo siya pagmamayari. At hindi siya babalik sa dilim para lang mapasayo. Nagbaga ang mga mata ni Lucero, ngunit sa ilalim ng kanyang galit, may bahid ng kirot. Hindi mo naiintindihan, bulong nito. Si Amara ay isinilang para sa akin. Bahagi siya ng sumpang magbabangon muli sa ating lahi. Ang dugo niya ay susi. At ikaw, tumingin siya kay Elijah, ikaw ang hadlang. Kung ganyan ang paniniwala mo, sagot ni Amara sa wakas, tinig na nanginginig ngunit matatag, kung ang pagmamahal ko ay tingin mong sumpa, hinding-hindi mo ako makakamit. Hindi ako lalaban para sa lahi. Lalaban ako para sa sarili ko. At sa kanya. Isang impit na ungol ang narinig mula sa isang aswang. Bigla itong sumugod, subalit isang puting kidlat mula sa langit ang tumama rito. Isang albularyong babaylan ang dumating, siya ang matandang babae na unang lumitaw kina Elijah at Amara. Magsimula na ang pagpili, sigaw ng babaylan. At kayong mga nilalang ng dilim, ngayon ay daranas ng ganti. Ngunit hindi na naghintay si Lucero. Sa isang iglap, lumipad siya paitaas, saka bumagsak sa lupa na parang kidlat. Ang kanyang katawan ay bumalot ng usok, at sa sandaling iyon, nagbago siya, ang dating tao'y naging nilalang na walang anyo. Mata lamang ang malinaw pula, nagniningas, puno ng galit at pananabik. Elijah, kailangan mong umalis, sigaw ni Amara, habang nakikipaglaban sa isa pang aswang gamit ang sinaunang agimat na iniwan ng babaylan. Hindi, sigaw ni Elijah. Hindi kita iiwan. Hindi ngayon. Ngunit habang sinasalag ni Elijah ang mga aninong sumusugod, tinamaan siya ng isang matalim na kuko sa tagiliran. Napaatras siya, duguan, at halos mawalan ng malay. Elijah, sigaw ni Amara, mabilis siyang lumapit. Isinandal niya ito sa kanyang kandungan, pilit pinipigilan ang dugo. Tama na, hiyaw ni Amara sa hangin. Lucero, kung gusto mong ako ang kunin mo ako, bitawan mo siya. Tahimik si Lucero, ngunit may mapait sa kanyang ngiti. Hindi lang ikaw ang gusto ko, Amara. Gusto ko ang puso mo. Pero ngayon, sira na yon. Binahiran mo ng damdaming marupok ng pagmamahal. At iyan ay kailangang mawala. Sa kanyang palad, bumuo siya ng bola ng itim na apoy, isang apoy ng kadilimang may kapangyarihang sirain ang anumang buhay.
Tumindig si Amara, humarap kay Lucero. Kung sisirain mo ang puso ko, anya, sisirain ko ang sayo. At sa huling sandali, ibinato ni Amara ang kanyang agimat sa direksyon ni Lucero, habang iniiwan si Elijah sa tabi ng babaylan. Nagsalubong ang kanilang mga kapangyarihan, liwanag at dilim, pag-ibig at galit. Isang pagsabog ang yumanig sa buong kagubatan. Nang maglaho ang usok, si Amara ay wala na sa paningin. Si Lucero ay nakaluhod, duguan, at hindi makakilos. Elijah, bulong ni Lucero, hindi mo siya maililigtas. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng ulirat, narinig niya ang tinig ni Amara, mahina ngunit malinaw. Elijah, nasa loob ako ng liwanag, hanapin mo ako. At muling bumalot ang katahimikan sa gubat. Isang linggo na ang lumipas mula nang nawala si Amara sa gitna ng pagsabog ng liwanag at dilim. Walang ni isang bakas. Si Elijah ay gumaling sa sugat, ngunit ang sakit sa dibdib niya, ang pagkawala, ay patuloy na sumisigaw sa bawat patak ng oras. Tahimik ang kagubatan ngayon, ngunit hindi payapa. May nararamdaman si Elijah na parang may nagmamasid, may humihina sa dilim, naghihintay ng tamang oras. Kasama niya ang babaylan sa isang sagradong lugar ng mga anting-anting, isang kuweba sa ilalim ng bundok kung saan tinatago ang mga lihim ng sinaunang lahi. Kung buhay pa siya, anang babaylan habang pinapatungan ng gamot ang mga sugat ni Elijah, si Amara ay nasa pagitan. Sa puwang ng liwanag at dilim. Buhay ngunit bihag. Pwede ko siyang iligtas, bulong ni Elijah, kahit pa ibig sabihin yon ay ibigay ko ang lahat ng meron ako. Tumango ang babaylan, bagaman nag-aalinlangan. May isa pang daan. Ngunit ang kapalit ay hindi mo na mababawi ang kaluluwa mo, o mas masahol pa, ang puso niya. Samantala, sa mismong puso ng kagubatan, sa loob ng isang nalimot na templo ng mga aswang, nagising si Amara sa isang mundo ng mga panaginip. Lumulutang sa hangin ang mga alaala, tila ulap na nabubuo at nawawala. At sa gitna nito, si Lucero. Ngunit hindi ang nilalang na nakipaglaban sa kanila, kundi ang tao bago siya naging halimaw. Mapayapa ang mukha nito. Malumanay ang tinig. Amara, anya, nasaan na ang galit mo? Ang takot mo? Tumingin ka sa paligid. Lahat ng ito gawa ng puso mo. Ikaw ang nagbitak ng puwang na ito. Ikaw ang may hawak ng susi. Hindi ako ang humiling nito, sagot ni Amara, nanginginig ang tinig. Pinili ko si Elijah. Hindi ikaw. Lumapit si Lucero, tila walang bigat sa mga yapak. Pero bahagi ako ng puso mo, hindi ba? Kahit kailan, hindi mo ako tuluyang inalis. At sa puso mo, hindi lang siya ang naroon. Nagising ang isang alaala. Si Amara, noong bata pa, tumatakbo sa ulan, humahabol sa batang lalaki. Hindi si Elijah. Si Lucero. At sa sandaling iyon, parang naunawaan ni Amara kung bakit ganoon kakomplikado ang lahat. Hindi lang ito laban ng liwanag at dilim. Laban ito ng nakaraan at ngayon. Hindi mo ako kailangang mahalin muli, dagdag ni Lucero. Ang kailangan ko lang ay ang kapangyarihang nasa iyo. At kusa mo na itong binibigay. Napaatras si Amara. Hindi. Hindi ako babalik sa iyo. Ngunit bago pa siya makalayo, isang bagong boses ang pumuno sa paligid. Hindi mo kailangang bumalik sa kanya, anang boses. Kailangan mo lang bumalik sa sarili mo. Lumitaw mula sa likod ng mga alaala ang isang nilalang na may kaparehong mukha ni Elijah, ngunit mas bata, mas maitim ang aura. Pareho ang anyo, ngunit malamig ang tingin. Anong klaseng panaginip ito? Tanong ni Amara. Hindi ito panaginip, sagot ng nilalang.
Ako ang anino ni Elijah. Ang bahaging itinanggi niya ang takot, ang galit, ang inggit. Ako ang kanyang kahinaan. At ngayon, ako ang magliligtas sa iyo o Sisera. Isang nakakagimbal na katotohanan ang sumabog sa isipan ni Amara. Ang pag-ibig ni Elijah, puro, tapat, ay may kapalit. Sa pagpasok niya sa mundo ng mga lihim, nabuksan din ang madilim na bahagi ni Elijah na ngayon ay may sariling kalooban. At kung pipiliin mong bumalik sa kanya, bulong ng anino, ako ang makakasama mo. Hindi siya. Samantala, sa labas ng kuweba, sinimulan na ni Elijah ang ritual ng pagtawid, isang sagradong seremonya ng mga babaylan para makapasok sa pagitan, ang mundo ng mga kaluluwa. Lumabas ang babaylan, hawak ang isang orasyon. Elijah, anya, ang puso mo ay malinis. Pero kung may bahid ng alinlangan, magiging pinto iyon ng sarili mong anino. Kung di ka handa, masisira ang lahat. Ngunit walang pag-aalinlangan si Elijah. Kung iyon lang ang daan para bumalik siya, handa akong harapin pati ang sarili kong demonyo. Sumiklab ang apoy sa altar. At sa isang iglap, tinangay ng hangin si Elijah papunta sa puwang, sa pagitan ng liwanag at dilim. At doon niya nakita ang dalawa, si Amara, at ang nilalang na may sariling anyo, ngunit may parehong mukha niya. Amara, sigaw ni Elijah. Ngunit hindi siya makalapit. Para siyang nakakulong sa salamin. Hindi siya ang dapat mong piliin, bulong ng anino kay Amara. Ang Elijah na yon ay may hangganan. Ako ang hindi mawawala. Ako ang laging nariyan sa takot mo, sa lungkot mo. Sa oras ng alinlangan, ako ang nagpapasya. Ngunit si Amara ay hindi gumalaw. Ang kanyang tingin ay kay Elijah sa salamin. Sa tunay, kahit wala itong tinig, alam niyang siya ang pipiliin. Ngunit bago pa siya makakilos, muling lumitaw si Lucero, ngayon ay tila nakikipagsanib sa anino ni Elijah. Isa, dalawa, ngayon ay nagiging isa. Isang sabayang tinig ang narinig, kung ang pag-ibig niyo'y may bahid ng takot, ito'y hindi totoo. At kung hindi totoo, hindi ito mananalo. Isang hiyaw ng sakit ang pinakawalan ni Elijah mula sa loob ng salamin, at sa unang pagkakataon, lumitaw ang bitak. Napatingin si Amara. Ang totoo, bulong niya, ay may kasamang sakit. Pero totoo pa rin yon. Hinawakan niya ang bitak ng salamin. At sa sandaling iyon, bumigay ang mundo. Ang mundo sa pagitan ay nagsimulang gumuho. Ang lupa ay bumibitak, ang hangin ay umiikot na parang ipo-ipo ng alaala, masakit, malakas, at walang kapatawaran. Tumilapon si Amara sa lupa, duguan ang tuhod, habang nasa harapan niya ang dalawang nilalang, ang aninong si Elijah na pinagsanib kay Lucero, at ang orihinal na Elijah na ngayon ay unti-unti nang nakakalabas sa basag na salamin. Amara, tumakbo ka, sigaw ni Elijah, ang tunay. Huwag kang magtiwala sa anino. Pero hindi na siya kailangang sabihan. Sa puso ni Amara, malinaw na ang sagot. Hindi niya kailangang malaman ang buong nakaraan upang pumili ng kinabukasan. Ang tanging kailangan niya ay ang paniniwala sa pag-ibig na pinili niya, hindi yung naiwan. Lumapit ang anino, tinig nito'y naging boses ni Elijah. Paano kung masaktan ka uli? Paano kung hindi niya mapanatili ang mga pangako niya? Ang totoo, bulong ni Amara, lagi tayong masasaktan. Pero sa tamang tao, ang sakit ay hindi sumpa, ito'y sakripisyo. Isinara niya ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang dibdib, sumilakbo ang liwanag, puting apoy na hindi nagmumula sa galit, kundi sa pagmamahal. Tinamaan ng apoy ang anino at si Lucero, at sa unang pagkakataon, narinig ni Elijah ang isang hiyaw ng pagkatalo.
Hindi niyo na ako kayang kontrolin, sabi ni Amara. Hindi niyo na rin kayang hatiin ang puso ko. Bumalikwas si Lucero, nagsimulang maglaho. Hindi pa tapos ang lahat, Amara. May iniwang sugat ang pag-ibig, at kapag bumuka ulit iyon, ako ang sisingaw. Kung babalik ka man, sagot ni Amara, alam ko na kung paano ipagtanggol ang sarili ko. At sa huling paghinga ng halimaw, sumabog ang dilim at nawala ang spagitan. Nagising si Elijah sa kabubatan, nakahandusay sa tabi ng sagradong kuweba. Puno ng gasgas ang kanyang katawan, ngunit ligtas. Pagmulat niya, naroon si Amara, nakaupo sa tabi niya, may luha sa mata ngunit may ngiti sa labi. Nakita ko ang lahat, anya, tinatapik ang pisngi nito. Lahat ng bahagi mo, kahit yung mga natakot akong harapin. At pinili pa rin kita. Napayakat si Amara, mahigpit. At tinanggap ko ang lahat ng bahagi mo, pati yung bahaging muntik nang sirain tayo. Dahil yon ang totoo. Sa di kalayuan, tahimik na nanonood ang babaylan, may hawak na sulo. Ang pag-ibig na hinubog sa dilim, bulong niya, nang tuluyang lumisan ang dilim at ang kabubatan ay nabalutan ng liwanag ng umaga, naglakad si Elijah at Amara ng magkahawak kamay. Tahimik ang paligid, para bang pinakikinggan ng kalikasan ang tibok ng puso nilang dalawa, puno ng pag-asa, at wakas na may panibagong simula. Sa wakas, nakalabas sila sa hangganan ng gubat. Tumambad sa kanila ang isang maliit na pamayanan, ang baryong minsang iniwasan ng lahat, ngunit ngayoy parang sinilang muli. Wala na ang presensya ng mga nilalang sa dilim. Wala na si Lucero. At ang anino ng pagitan ay tuluyang nawala. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga matatanda. Nagtataka at nanginilid ang luha ng ilang mga mukha, hindi nila inakalang makakabalik pa sina Elijah at Amara. Si Mang Lando, ama ni Elijah, ay napaluha habang mahigpit na niyakap ang anak. Akala ko hindi ka nababalik, sabi niya, nanginginig ang boses. Marami akong pagkukulang, itay, sagot ni Elijah. Pero ngayon alam ko na kung sino ako. At kung anong dapat kong ipaglaban. Lumapit si Amara at mahinhin yumuko. At ako po'y hindi na rin isang ligaw na kaluluwa. Hindi lang ako basta inampon ng gubat. Pamilya niyo na rin ako kung papayag kayo. Sa isang sulyap ni Mang Lando kay Elijah, saka siya tumango. Walang tanong-tanong. Kung saan masaya ang anak ko, doon masaya rin ako. Lumipas ang ilang linggo. Sa tulong ng babaylan, muling naisaayos ang proteksyon ng kabubatan. Hindi na ito kulungan ng hiwaga, kundi isang tahanan ng kapayapaan. Ang dating kuweba kung saan nabuo ang anino ay isinara na gamit ang sinaunang panalangin. Hindi ito pagtatapos, babala ng babaylan, kundi pahinga. May bagong yugto, ngunit kayo na ang tagapangalaga. Tumingin si Amara kay Elijah. Pwede bang tayo naman ang magsimula ng bagong kwento rito? Hindi lang pwede, anya. Karapat-dapat. Nagpatuloy ang buhay. Si Elijah ay nagtayo ng isang maliit na paaralan sa baryo, hindi lang para magturo ng akademya, kundi para ibahagi ang mga alamat, ang mga leksyon sa pagitan ng liwanag at dilim. Si Amara naman ay naging gabay sa mga batang babae, itinuturo kung paano pakinggan ang sarili nilang tinig, kahit sa gitna ng takot. Minsan sa gabi, naglalakad silang dalawa sa gilid ng kabubatan. Sa katahimikan, naroon pa rin ang bulong ng hangin. Ngunit hindi na ito nakakatakot, ito'y paalala lamang na minsan, may dilim na nagbantang kumain sa kanila, ngunit hindi sila nagpatalo. Naalala mo pa ba yung unang gabi natin dito? Tanong ni Amara. Sagot ni Elijah. Akala ko katapusan na. Pero yun pala ang simula ng totoong buhay natin.
Hindi man madali ang naging daan, pero malinaw ang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto, hindi laging ligtas. Minsan, kailangan mong suungin ang pinakamasasakit na bahagi ng sarili mo para lang mapatunayan na karapat-dapat kang mahalin. At ang tao na tatanggap sa iyo, kahit alam ang mga lihim at sugat mo, yun ang tunay mong tahanan. Sa dulo ng kwento, wala nang anino sa paligid. Tanging mga bituin ang gabay nila. At sa liwanag ng buwan, nakita nila ang sarili sa isa't isa, buo, totoo, at sabay humarap sa hinaharap.